Naku po mga kababayan, BP Inday Sara Duterte nagbigay reaksyon hinggil sa pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. Nadismayado siya at tila na-deceive siya ni Duterte nang sabihin nitong hindi naman talaga sila magkaibigan. Naku po, eto pakinggan natin mga kabayan si BP Inday. Hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo. Hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it. No? Parang kailangan may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay. Diba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang ha, hindi ako nag-okay. Pero sobrang lamig niya na yung sipon sa ang issue. Samantala, bumuelta naman si BP Inday mga kabayan. Anya, hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kung i-rate umano ni Vice President Duterte ang pamamalakad ni President Bongbong Marcos Jr. ngayon mga kabayan, ay bibigyan niya ito ng pinakamababang grado. Oh, 1. Naku po, eto, pakinggan natin si BP Inday mga kabayan. Hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. So that's that. And then, ito na kami ni Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, dalawa lang. Parang palitay. Dalawa lang. Sabi ko, dalawa lang. Ang request ko sa iyo, if you win, dalawa lang ang request ko sa iyo. And I think, I requested this na one-on-one kami online. Pero meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. Kasi nag-post yung taong yun. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang dalawa. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, dalawa ang hingin ko sa iyo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan, pero tinanong niya ako, bakit Department of National Defense? Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ng problema ng insurgency ng terrorism, nandyan yan sa Mindanao. Kinalakihan mo yan, naiintindihan mo siya. In fact, ang mababa ako, insurgency-free na ang Davao City. So, naiintindihan ko siya. Yan yung gusto ko na trabaho. He said, readily, he said yes. And then, ang isa, sinabi ko sa kanya, you know, itong trabaho na ito,
maiiwanan ko yung mga anak ko. Naiintindihan ko yan. Handa ako dyan. Pero humihingi lang ako ng tulong sa iyo na suportahan mo yung air travel ko. Kasi maiiwan yung mga anak ko and gusto ko lang na pag kailangan nila ako, makakauwi ako sa kanila. Kasi itong mga bata na ito, lumaki sila sa akin. Since birth hanggang nag-decide sila na hindi na sila tatabi sa akin sa tulog. Nasa akin sila gabi-gabi. Except pag wala ako sa bahay and sa trabaho. So, pag sa bata kasi, hindi naman niya maintindihan ako, anak. I have to concentrate myself in the service of the nation. Hindi mo naman pwede sabihin sa bata, yun, hindi mo maiintindihan yun. So, sinabi ko sa kanya, supportahan mo lang yung air travel ko because I need to go home to my children. Kasi kahit na Vice President ako, gusto ko pa rin na maalala nila na nandyan yung nanay nila dahil sa loob ng bahay. Hindi naman Vice President tingin sa akin ng mga anak ko. Just plain, mama, may kailangan ako, mama, may problema. Sabi niya, yes. Dalawa lang yun. Sabi niya, yes. In fairness, hindi siya yung nag-umindi sa BND. Hindi totoo yan. Hindi binigay sa akin. Binigay yan. Nung nanalo na, sinabi ko na ito dati, ulitin ko lang. Nung nanalo na kami, nakita ko yung boto. And then I realized, sabi ko, gagawin talaga ng mga tao na ipaaway kami para masira yung partnership. Yun talaga ang gagawin. Lalo Sinabi rin ni VP Inday mga kabayan na may 5 impeachable offenses si President Bongbong Marcos Jr. Nako po, may listahan di umano siya. Eto, pakinggan natin kabayan. impeachable officer ako. So binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Ano ba? Ano? Last question na yun. Grabe yung energy ninyo. Samantala, pakinggan din natin itong si Mr. Real Talker mga kabayan sa kanyang reaksyon. Panigurado, maaaliw kayo dito ukol sa mga banat ni VP Inday. Naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Tama. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo, hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Tama. Yung bansa. Tama. Yun yung naisip ko when I heard it na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Tama. Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay. Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin.
Sandali lang hindi ako nagko-cocaine. Pero sobrang lamig niya na yung sipon. Sir, mangiyak tissue. Kung wag niya lang ina-answer kasi sa sobrang dami natin, tissue lang sir, may panyo ako. Ayoko ng panyo. Huwag niyo i-off sir kasi sa sobrang dami natin, mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot yung hangin. Okay, hindi ako umiiyak, hindi ako nagko-cocaine. Malamig yung aircon. Hindi ko nagko-cocaine. Okay. Naku po mga kabayan. So yun, hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng president at vice president, di ba? Tama. Ako gani, sabi ni Saya pa, dawat-dawat raman na. Tama. Di ba? Dawat-dawat ra na. Ako, ginatira ko nila kada adlaw. Tama. I am a subject of Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan. Ang mahalaga, matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin na gagawin namin. Diba? So, I don't understand why we're talking about feelings. So, Actually, may point talaga si VP Inday Sara, di ba? Pag presidente ka at vice president ng bansa, di ba, your feelings, hindi yan importante. Ang importante dito, yung nararamdaman ng mga taong bayan, ang importante ay nakikinig ka sa mga tao. Tama, Mr. President. Hindi ka kasi nakikinig, Mr. President eh. Ang ginagawa mo, Mr. President, ang daming yung, lalo na itong gobyerno na to, ang daming yung mga diversional tactics para malihis, no, ang mga Pilipino sa pagtingin sa kung ano ang totoong issue. And kitang-kita mo naman mga lods, no, na si VP Inday Sara, iniisip niya talaga, 'di ba? Iniisip niya talaga yung pamilyang Pilipino, no? Papaano ang pamilyang Pilipino, malapit na ang Pasko, 'di ba? Kumbaga, just imagine mga lods kung si VP Inday Sara ang presidente, 'di ba? And tama yung sabi ni VP Inday Sara na wala pa yan sa akin. 'Di ba? Kasi si VP Inday Sara araw-araw inaatake siya ng mga buwaya, ang daming umaatake kay VP Inday Sara, ang daming naninira kay VP Inday Sara. Tapos, ang presidente pa natin ang may ganang parang na-deceive daw siya. Nako, Mr. President, love na love ka naman ng media eh. Mr. President, love na love ka naman ng mga buwaya eh. Di ba? Love na love ka naman ng mga senador eh. Even Risa Ontiveros nga. Love na love ka na eh. Di ba? Pero si VP Inday Sara, araw-araw siyang pinupulutan ng mga buwaya. Araw-araw siyang pinupulutan ng mga anti-Duterte. Di ba? Pati media, pati mainstream media. Kaya VP Inday Sara, magpakatatag ka lang talaga, no? Alam ko at naniniwala kami na yung ginagawa nila ay paninira lang talaga para sa'yo. So yun na nga po mga kababayan, no? Ano po ang masasabi ninyo sa mga bagong banat ni Bibi Inday? Naku po mga kabayan, magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan.